Yung tungkol kay Liza Soberano. Ano nangyari, Papa O? Nahack ba? Tapos nasundutan pa nung sinabi ni Ken. Yung sa I'd like to thank my wife. Ano na ba? Ano nang ginagawa ni Liza sa sarili niya? Bakit nag-iiba na siya ng direksyon? Ako na kumakalat naman itong body shaming na ito sa social media. Aura Briguela. Pangit na bakla kayo. Kaya tinanong natin si Heaven, anong naisip mo, Heaven? Bakit restaurant ang naisip mong itayo? Marunong ka bang magluto? Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito ba si Mama Lo? Ano pa nga ba? Ang lagi niyong hinihirit sa amin? Ichika mo na! Dali! Parang ikaw ang hinahunting ng lahat. Kung meron ka daw isasagot dito sa issue na ito. Na ano? Yung tungkol kay Liza Soberano. Na? Lahat ikaw pa rin yung tinatanong. Ano nangyari, Papa O? Nahack ba? Hinaid ba ni Liza yung mga post niya? Ano nangyayari? Kasi wala pa rin lumalabas na statement from Liza. Tapos nasundutan pa nung sinabi ni Ken. Yung sa I'd like to thank my wife. Ano na ba? Gulong-gulo na kami. Ako talaga tinatanong. Actually, nababasa ko nga yun. Ba't ako tinatanong? Siyempre wala na nga kaming relasyon bilang manager talent ni Liza. So, wala rin akong balita sa kanya. Pero, sige mga ganyan. Meron Meron yung perong yan Actually, nagtaka rin ako dahil ang daming nagpadala sa akin ng screenshot na bakit daw zero na ang post at zero din yung pina-follow ni Liza sa IG. Oo, ganun din sa YouTube. Oo, minintain lang yung number of subscribers pero lahat ng mga videos natanggal. Ano nangyari? Hindi natin alam kung yung sa IG at sa YouTube ay parehong in-archive or hinide. Oo nga Diba? Ang nakarating sa atin ay hindi naman talaga na-hack ang YouTube at IG ni Liza Soberano. So, meaning, hinaid niya lang lahat? Parang nilinis lang. Definitely, yung pina-follow niya, nawala ng lahat. Pero siguro yung post ay hinaid na niya. O tinanggal niya, hindi natin alam, di ba? Kasi yung huling pasasalamat niya, pinasalamatan pa niya yung fast food na naging tulay kung bakit natuloy yung selebrasyon ng kanyang pamangkin, yung birthday. Dahil sa tingin mo, anong napakalaking rason para gawin ni Liza Soberano yun? Yun ang hindi natin alam. Pero, yun ang malinaw, walang nag-hack ng YouTube at IG. Kusa yung ginawa ni Liza. Hindi ko naman alam kung ano talaga yung personal na rason ni Liza. Pero, sa nababasa ko... ayun na. Ichika mo na! Dali! Ang tagal. Hindi. Parang bagong simula. Yun. Parang may bagong simula yata na magaganap. Siguro, ibang Liza Soberano na yung makikita na ipinopost niya. Ibang Liza Soberano na rin yung mapapanood natin sa YouTube. Ganun. So, parang hindi na makita yung mga dati niyang ginawa? Ito na lang bagong Liza as the Hollywood star? Ate, ano ba yan? Rebranding ba yung ginagawa ni Liza? Huwag ka namang magagalit. Pagalit ka Alam mo, feeling ko nga tama ka, Chess. Rebranding ang ginagawa. Siguro bilang under new management siya, siguro bilang nasusunod na si Liza, kasi yung careless kasi, kung ano yung gusto ng talent, yun ang susundin ng management. Ganun na sila Siguro, yun ang gusto mangyari ni Liza. Kung ano yung gusto ko, yun ang masusunod. Wala nang pwedeng pumitin sa akin. So, kung ano man yung bold decision ni Liza, yun ang ating aapangan. Manager ka din, Nay. Sa tingin mo ba yung ganyang move, makakabuti sa career? Ako, sa totoo lang, hindi natin alam, baka tama rin naman sila, di ba? Pero sa akin lang, feeling ko dapat hindi niya na tinanggal yun.
feeling ko dapat hindi niya na tinanggal din niya sa YouTube. Kasi, ano yun memories kasi yun History mo yun Yun ang dati mong mukha, yun ang dati mong ikaw. Ngayon, kung ito na yung totoong ikaw, edi that's another chapter in your life, in your career. Diba? Ako kasi, kaya naman siya naging Liza Soberano, hindi naman dahil din sa amin ang Star Magic. Oo, kasi kami tulay lang. Oo, ang dumadaan siya. Ako lang nangihinayang, Loy, kasi syempre nangihinayang ako sa career ni Liza. Waechos. Kasi andun siya andun na siya. Tapos, syempre na hurt ako bilang former manager na nakakabasa ako ng ano nang ginagawa ni Liza sa sarili niya. Bakit nag-iiba na siya ng direksyon? Bakit nung nandun pa siya sa ABS-CBN o kay OGDS, maganda naman, maayos naman ang palakad sa kanya. Bakit nagiging fan na lang ng K-pop si Liza? Yung mga ganon. Siyempre, hindi ko naman alam kung sasagot ko sa mga fans. Diba? Dahil unang-una, hindi na ako ang manager. Nangihinayang lang ako kasi pinaghirapan namin lahat ito. Kung nasaan siya nandoon. Tapos, siyempre ngayon, hindi naman natin madalas makita sa mga commercials si Liza. Iilan lamang yung commercials na nakikita siya. At may mga nag-renew, yes. Pero hindi natin alam kung hanggang saan ito. Hindi natin alam kung yung mga suki ng endorsement, yung mga brands ni Liza, ay uulit pa. Lalo na hindi nila nakikita locally o sa mga palabas sa TV si Liza. Kasi pinili na nga niya doon siya sa US sumubok at magbakasakali na makilala siya at maging artista doon. Dahil hindi pa rin naman tinatanggal ni Liza yung pagiging US citizen niya. Yes, oo. Kaya gusto ko na lang unawain si Liza kung ano yung gusto niya, kung ano yung makakapagpasaya sa kanya. Pero syempre, ako naman, since alam ko naman ang kabuhayan ni Liza, alam ko naman na lahat ng mga meron siya ngayon, dahil din sa kanya, dahil din sa pag-artista niya. Hindi naman siya bago nag-artista, mayaman na sila. Hindi naman bago sila nag-artista, kumbaga, yung kanyang parents ay old rich, ika nga. Kaya ako, nangihinayang ako bilang former manager doon sa mga nakakakawalang proyekto kay Liza. Kasi, hindi sa hindi rin naman nagkulang ang ABS-CBN sa pitching. Sa kanila ni Enrique Hill. Lagi nag-pitching ang ABS-CBN. Pero wala silang inaaprubahan. Puro, sige, babalikan namin kayo. Tapos ang ending, hindi rin naman nila kukunin. Katulad nung yung Korean telenovela, yung It's Okay to Be Not Okay, na magkakaroon ng Philippine adaptation, at sila yung gaganap. Maganda yun, di ba? Oo, yun. So, hindi rin pinalad ng ABS-CBN na magawa yun ng Liske. Kasi, tumanggi sila. So, yun lang nangihinayang. Kasi, dumating na ako sa point, Lloyd, na sabi ko, tanggapin mo na yun. Kahit hindi na ako kasali doon. Siyempre, importante pa rin, kung gagawin mo yun, masaya ka. Para mas masaya ata si Liza na sa abroad talaga magbakasakali. So, ibigay natin sa kanya yun. Kaya nga lang, di ba, ang dami nangihinayang kasi may asim pa si Liza Kasi meron pa rin siyang dating. Kaya pa rin niyang bumalik kung gugustuhin niya. At I'm sure, okay pa rin naman at open pa rin naman ang ABS-CBN. Para sa pagbabalik ni Liza, kung babalik siya doon. Kahit iba yung management niya. Okay, ako unang-unang matutuwa pag bumalik sa lokal na aliwan si Liza. Oo, totoo yan. Promise. Naalala ko tuloy yung saying na, pag mga ganyan tungkol sa karir, yung would you rather be a big fish in a small pond or a small fish in a big pond? Diba? Oo nga, Mama Loy, tama ka dyan. Ibig sabihin nun, Mama Loy. Ano nga ba ibig sabihin? Hindi, di ba? Basta pili mo ba na ikaw ay isang malaking isda, sikat, di ba? Premiado sa isang maliit na kulungan o languyan ng mga isda. O
malaki nga yung ano mo, yung lamuyan mo, pero mas maraming malalaki ng isda doon, ikaw maliit lang. Parang gano'n, di ba? Siyempre, ang Hollywood is a big pond, di ba? Correct, correct. Eh dito sa Philippines, big fish na si Liza in our pond, di ba? Pero, Diyos ko, alam mo, anytime na gustuhin ni Liza na makakabalik naman siya. Basta importante lang na sa kanyang pagbabalik, hindi dahil napagtanto niya na mali siya, kundi na-excite siya, namimiss niya, at gusto niya talaga, at gusto ng puso niya na bumalik dito. Diba? Kasi pag napipilitan ka lang dito, kasi, diba, yung kailangan mo ng kumita, hindi pa rin, alam mo yun, may hilaw pa din eh. Mas maganda na magustuhan ni Liza ulit, at ma-excite siya sa kanyang pagbabalik. Dahil marami nagmamahal sa'yo, at nakakamiss sa'yo ng sobra, Liza, sa totoo lang. Correct, oo. Kaya naku anak, basta masaya ka dyan. At may pera ka pa din. May pera naman at may ipon naman din naman si Liza. Oo, basta importante, masaya ka. Oo. Lalo na ngayon, mga bata ngayon. Mental health ang issue. Diba? So dapat talaga healthy ang mental mo. Hindi, tsaka ganun, di ba, minsan sila yung mga adventurous na gusto nilang bigyan ng pagkakataon yung sarili nila na subukan yung gusto nilang subukan para wala silang regret. Correct. Pagtanda, di ba? Ang latest, nag-post na si Liza ng series of photos sa kanyang Instagram account noong February 22, hapon, na may mahabang poem na ang pamagat ay A Flower's Dream, na ang message ng kanyang ginawang tula ay Don't Stop Dreaming. Ito na kaya ang umpisa ng kanyang mga sunod-sunod na post sa mga darating na araw. Abangan. Teka, bago tayo mag-iba ng topic. Yung kay Enrique Hill, yung I'd like to thank my wife, ano ba yun? Hindi. Imaginary daw. Parang hypothetical question. Kunyari, ikaw yung nanalo ng NBA. Ano yung magiging speech mo? So parang ginaya niya yung kung paano mag-thank you yung mga star players. I'd like to thank my coaching staff, my family, my friends, my wife. We're champs, baby. Ganon. Yun yun. Yun yun. Kasi may trophy sa tabi niya eh. Oo, kasi yung iba iniisip na kasal na ba sila? Oo, kasi wife na daw yung pinasalamatan eh. Oo, kasal na ba sila? Eh, Diyos ko kung hindi. Kaya peke yung nakalagay sa news, di ba? Na-engage na sila. Oo, eh pasasaan ba? Kasi kung sina Enrique Hill at Liza Soberano talaga yung ending. Huwag na tayong masya kung ikasal talaga sila. Yes. Eh, hindi kaya ngayon doon na rin magbe-base itong si Enrique? Kasi kita mo, may mga stint na siya na NBA ganyan. Oo, at huwag na rin tayong masya kung makikita rin sila doon. Oo, di ba? Di ba? Pero ang alam ko, Loy, ha? Oh. Ha? Ha? Pero alam ko gagawa ng solo si Enrique Hill. Solo dito. Na movie. Yes. Oo, kaya ngayon payat-payatan si Ken. Oo na, yung payat-payat, nakakatuwa. Diba? Ay, teka lang, Star Magic pa rin ba si Ken, Nay? Wala na. Wala na. Wala na sa Star Magic si Enrique. Siya ay nasa pangangalaga na ni Randel Rufino, ang anak ni Tita June Rufino, na isa ring manager. Yun. Basta good luck, Ken, ha? Yes. Kaya sa inyong samahan. Yes. At sana ma-maintain ni Enrique Hill na yung ganyang hot body, di ba? Yung slim-sliman. Ay, speaking of body, naku na, kumakalat naman itong body shaming na ito sa social media. Itong pagbabody shaming na kay Aura Briguela. Bakit? Eh kasi nga, di ba, nag-post ang ate girl ng picture. Kinabog yung papwet ni Jegs. Nagpapwet din siya. Nag-two-piece na may papwet na ganon. Tapos may isang frontal na nakaganon. Naka-two-piece. Naka-two-piece. Nakita yung toned body niya. Tapos sa kataas yung kamay na ganyan. Eh yung iba, sabi nila, ay parang may namumuong sama ng panahon dahil may kadiliman. Sabi gano'n. Oo, sabi ng ibang gano'n. Ano bang sabi ng mga bashers ni Aura? Eto nga na, nagsunod-sunod yung caption na The Design. So, ayun, may nagsabi, the design is very Botoanon. The design is very Raul.
The design is very puwet. The design is very baktol. The design is very maitim ang kilikili. The design is very dax. Sabing gano'n. Nakakaloka yung mga netizens. Kasi nga, yun, di ba? Kaya naman sumagot naman, syempre, papakabog ba naman ng lola ko? Alam mo naman si Aura. Di ba? Ang sabi na anak ko. Sabi nila, nalaman lang yung word na the design, apakadami na nilang design sa buhay. Sabi ng gano'n. Di ba? Nakakaloka. Tapos di ba siya dun tumigil? Yung iba daw kasi mga nagpo-post ng mga lalaki, hindi naman daw kagwapuhan. Kaya ginawa niya, pinost niya yung mga picture. Oh my God. Di sabi niya, apaka-pogi naman talaga. Boobs, heartthrob nga. Sabi niya gano'n. Ayan, pinost niya, Pinost niya, di ba? Designs very auraul, very pitutoy, Pero nung dulo, nagbigay siya isang makahulugang post. Ano sabi niya? Sabi niya, just facts. Unattractive men are the homophobic ones. I asked why. Maybe because they will never accept truth. Truth that I look good. Great and better than they will be. Ano masasabi mo dun, Jegs? Siya ba talaga nagsulat niyan o pinakompose niya lang sa iba? Grabe ka naman. Di ba? Uy, maano rin naman mag-English si Aura. Oo nga. Di ba nga? Ang galing-galing nga yun. My spaghetti where has tomato sauce handpicked from the trees of Italy. Di ba? Anyway, ayan. Pag ganun talaga, pag ikaw sumuso sa social media, handa ka mabash. Di ba? Handa ka sa opinion ng mga tao. Di ba? Kahit naman kami, hindi rin naman nakakaligtas sa ganyan. Kaya normal lang yan. The mere fact na sinagot niya ni Aura ng buong ningning, hindi rin naman siya apektado. Di ba? Kasi kung napikon yan, binembang niya ng binembang yan, pinagmumura niya yan. No? Ganun talaga. Kahit nga kami, mga pangit na bakla kayo. Di ba? Tapos pag tingin mo mga picture, oh my God. So anong meaning ng gwapo sa kanya? May ganyan. Parang okay na ako sa pangit ako. Kaysa ganito naman, Diyos ko po. Yung ilong nasa lower lip. So, masyado naman pagkakadapano na. Yung ilong nasa lower lip. Ang layo na. Ay, naku. Pero anak, Aura, siyempre yung mga ganyan, di ba? Tayo nakakaintindi ng mga pinopost mo. Pwede ka naming hangaan dahil yung hindi namin kaya mong gawin. Di ba? At naiintindihan ka namin kasi ano yung pagmamahal mo yan sa iyong sarili, sa iyong katawan. Di ba? Pero lagi mong tatandaan na hindi lahat ng nakakabasa, nakakakita ng iyong pinopost, ma-appreciate yung post mo. Talagang you really cannot please everybody. Kaya next time, di ba? Baka pwedeng may balot na yung yung puwet mo. Tapos, yung harap mo naman ang pakita mo. Why not? Ayun po. Hindi pa siya tagpas. Ay! Ayan po, papatunayan ko lang na Dax. Parang si Heaven Peraleo. Diba? Kita mo? Kahit na yung iba, pwede i-describe yung katawan niya na perfect na, pero meron mang iba na nang babash pa din pag nakatupi siya. Dahil sinasabi, grabe namang revealing masyado yung mga tupis mo, diba? So, hindi lang sa ating mga LGBTQ nangyari, even sa mga babae, diba na? O even sa mga lalaki, diba? Yung nauntog na harapan ni Joseph Marco, diba? Yung iba, meron ding negative na nasasabi tungkol doon. Diba? Yung nagpakita ng Bukol Express si Joseph Marco, di ba? Nagkagulo yung mga fans. Ano ba yan? Tapos pati yung mga artista, may kanya-kanyang comment. Di ba? Si Rosana Rossi, si Joros Campoa, may comment din, di ba? Tingnan mo yan. Maganda na yung pinapakita nun, yung iba parang ayaw pa din. Kasi nga, yung kayang gawin ng mga artista, hindi kayang gawin ng mga bashers. Ang kaya lang nilang gawin ay mambash. Diba? Tama si Heaven. Shift tayo kay Heaven ngayon. Tinan mo, natutuwa ako sa kanya dahil meron siyang the food market. Ay! Alam mo yun, kainan yan sa The Fort. Yes! So, negosyante na siya, Nay? Yan yung noon pa ipinaiimbita sa atin
ni Heaven. Punta daw tayo. Oy, ngayon nabalik ka na. Sarado na. Sarado na. Alas 2 na naman tayo. Kakaloka. Ang ganda. Talagang nakakatuwa na may mga artista na umiisip ng fallback kung sakaling hindi na sila magiging aktibo o kung saan nila ilalagay yung kanilang mga naipon. Yes. Katulad nga niyan, ininvest ni Heaven ang kanyang kadatungan, ang kanyang savings doon sa pagsusosyo sa restaurant. Kaya tinanong natin si Heaven, anong naisip mo, Heaven? Bakit restaurant ang naisip mong itayo? Marunong ka ba magluto? O marunong ka lang kumain? Kumusta ang sales? Ayan, sasagutin niya ni Heaven. What made me decide to put or invest in the resto business? Actually, si Mama talaga yon. So, may mga kausap na si Mom nung nalaman niya na parang okay talaga mag-invest dito sa food market na business. Sabi niya, anak, paniwalaan mo ako, like, invest tayo. So, nag-invest po kami ng shares. So, hindi po ako marunong magluto. Kaya pumayag din po ako mag-invest sa isang food business. Kasi nga po, hindi po ako marunong magluto. So, para anytime na lang po, pumunta na lang po doon at kumain. And in time, matututunan ko rin po magluto. Pero ngayon, kain-kain muna, ganon. Actually, the sales so far, so good. Ang dami pong kumakain every morning, lunch, and dinner. So, nakakatuwa po at nakakataba ng puso na lahat po ng kumakain po din, mga customers po namin, talagang pabalik-balik din po talaga sila. Kasi ang maganda rin po, affordable din po yung price. At the same time, masarap din po. So, may one business din po ako na pinasukan soon to be revealed, kumbaga. Pero, ngayon po, nakakatuwa nga po na meron na rin po akong budget pang invest kasi nga po anytime, hindi sabi nga po 'di ba na hindi naman po pang matagalan ng showbiz at kung matagal ka sa showbiz napakalaki mo na. So ako po I am just securing my future, kumbaga. Mga kapamilya, inimbitahan ko po kayo na pumunta po sa food market BGC at meron din po sa Alabang. I-try niyo po sana ang aming napakasarap na pagkain at napaka-affordable and maganda ang ambience, kumbaga. So, ayun po, maraming salamat mga kapamilya sa suporta ninyo and see you there po. Diba? Dalawa na pala, meron pa sa isa sa Alabang, di ba? Ay, no. Ganyan na, di ba? Dapat ganyan ang mga artista. Oo, hindi yung pag may naipon at walang ginagawa, gastos, at bili ng kung ano-ano ng mga luxury bags, di ba? Kung anik-anik ang ginagawa sa buhay. Ayan, tularan natin si Heaven. Sa mga artistang may ipon. Kahit maliit na negosyo, samahan ninyo. Yes. Diba? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Ito po ang aming mga viewers na hindi pa namin subscribers. Sana po mag-subscribe na po kayo. I-click lang po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung ibigay po ang aming episode niyan at meron kayong komento sa lahat ng aming mga chika, i-comment nyo na po yung below. I-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Kaya kayo po na manonotify na meron kami latest update. Yes. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana mag-subscribe din po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-N-A-L-O-I. Naku, may bago po akong vlog dyan. Naku, naloka sila na. Naintriga sila. Kung sino daw ba yung jowa ni Ito nga, nakakaloka. Si attorney nag-ano sa akin. Okay ba yung mukha ko doon? Di ba? Oo, hindi ba hindi ba magkaiba ba yung mukha daw niya doon sa personal at sa video? Oo. Sabi ko naman okay. Gwapo nga ni attorney. Dami na nagtatanong eh. Diyan ako. Kanina ba jowa yun? Ha? Alam niyo kung kanino siya napunta. Kung kanino napunta. Makainis. Anyway, At syempre sa Tita Jag's channel po, wala pa po akong bagong upload, pero mag-subscribe po kayo dahil may problema po ang ating channel. Pero may mga short vlog po ako dyan. wala pa siya upload. Bago po yan, dati luma, ngayon wala. Pero mag-subscribe po kayo at maglalabas po ako soon. Yeah. At pasalamatan ko lang, ang
iconic star, ang Susumis Skin and Wellness, ang Renee Beauty Lounge, ang Gorgeous Smile Dental Clinic, yan kay Doc JC Solis, thank you po. At sa Ideal Vision, thank you po sa inyo. Yes, thank you. Ayan, at syempre po, huwag niyong kakalimutan ito na aking panayan kay Miss Sharon Cunel. Napaiyak mo din? Oo, ito. Merong pinakamasakit na nakarating sa akin. Pag di ka umuwi dito, wala kang ama. Sakit na sakit ako dun. Nililinaw ko na through you yung issues. Ngayon ko lang sasabihin kasi that's my biggest pain. Mahirap ba maging Sharon Cuneta? Hindi porke nakikita mo ko sa TV at sa pelikula at nababasa mo minsan sa IG yung mga rants and raves ko, eh kilala mo na ako. Hindi mo naman saan ako nang pagkati. So na-hurt ako pag merong mga accusations na ayaw mo na sumagot kasi lalaki pa. Parang graduate na ako dyan, tama na. Respetuhin yung pagkatao ko. Yan po sa OG Diaz Inspires. Ayan. At syempre pa, gusto natin pasalamatan ng Palaya Shrimp Farm. Yes! Stay po kami dyan overnight. Yes! Naku, ang saya-saya. Binlog ko din yan, Nay. Abangan nila. Yan ang susunod ko ipopost. Correct. Namimit ka, diba? Ay, naku! Tingnan nyo kung gano'ng kalami nahuli ko. Pero kakaibang experience yun na yan, na meron ka ng overnight stay, may accommodation ka, na napakaganda ng view, tapos may experience mo pa kung paano manghuli ng hipon. Oo, tuturuan ka nilang mamingwit. Tapos, kikiluhin yung hipon. Yes! At sariwa ang hipon, Ay, syempre, live na live mong nahuli. Nakakaloka pala, no? Doon mo malalaman kung gaano kasariwa ang hipon. Yes. Yung veins at yung coin sa likod ng hipon. Oo, pag itim yun, ang nakuha yung ugat o yung veins, ay naku, yung dumi nila ang kinakain nila. Ay, pag super green naman, dark green, lumot ang kinakain nila. Pag brown, ayan, nakikita nyo, pag brown, ibig sabihin, feeds ang kinakain nila. Kaya sila sariwa. Ganun ba yung Kuya Kim? Alam mo yung Loy? Diba? Oo, kaya yan. Ang saya, ang experience. Tapos, ang lalaki pa ng mga tangke. Oo. Yung pants ng mga hipo, nakakaloka. Yes. Palaki ng palaki ang Palaya Shrimp Farm. Kaya, yes, kung gusto niyo ng mga farm price na hipon, dyan kayo sa Palaya Shrimp Farm and Resort. Yes! Ang bongga! Malapit na matapos yung ibang mga ginagawa, pero mayroon ng operational na, no? So, pwede na silang nagpunta din na sila Catriona Gray, di ba? Sabi mo? Tsaka si Samil D. Di ba? Tapos si Joshua Garcia nandyan din. Ay, nagpunta din dyan. Tsaka si Papa P. Piolo Pascual. Nagpupunta din dyan. Ayan, ha? Kaya kaya yan ay sa Palawig, Zambales. Yes. At syempre pa, maraming salamat din sa Ideal Vision. Yes. At sa Celeb Skin at Premier Drip. Thank you, Sir Glenn, ng Premier Drip. Yung mga, kung gusto nyo magpagluta drip, yung meron din siyang L-carnitine, collagen, at placenta ba yun? Vitamin C lahat. Stem cell. May promo sila ngayon, ha? Ayan, tingnan nyo. Kaya maraming salamat din sa Headway Vera Salon. At sa Rodel Bautista Salon. Ayan, At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Olsin OG Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, wag na wag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! Mga bang lagi niyong umihirit sa amin? Ichika mo na! Dali! Talaga to si Jackson. Kayo ganyan, ang galing-galing yung pumatol sa may asawa. Oo nga, Jax. Nag-i-enjoy sila, no? Hindi, may rason sila sa ganyan. Ano yung rason mo, Jax? Tumutulong lang ako. Ha? Tumutulong lang ako.
tumutulong ka na bigyan ng tulo yung ano. Ha? Wala!